Nanginginig ang kamay ni Ara habang hawak ang kanyang cellphone. Ang boses sa kabilang linya, bagamat pamilyar, ay puno ng takot na hindi niya kailanman narinig mula rito. Mama! Mama, bilis, sigaw ni Leo, ang kanyang panganay sa kambal. Humihingal ito, tila tumatakbo. Leo! Anong nangyayari? Nasaan ang kapatid mo? Tanong ni Ara, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Napatayo siya mula sa kinaupuan sa harap ng kanyang mesa na puno ng mga test papers ng kanyang mga estudyante. Nandito kami sa dalampasigan. May tao, Mama. May dugo. Isang salita. Dugo. Tila nagyelo ang buong katawan ni Ara. Ang tahimik at payapang mundo na maingat niyang binuo para sa kanyang mga anak sa loob ng 7 taon ay biglang nayanig. Huwag kayong aalis dyan. Papunta na ako, sigaw niya pabalik sa telepono bago ito patayin. Hindi na siya nag-abala pang magsuot ng tsinelas. Napatakbo siya palabas ng kanilang maliit na bahay, ang mga paa niya ay agad na dumadampi sa pamilyar na buhangin. Ang Villa Esperanza. Pinili niya ang lugar na ito dahil sa kapayapaan nito. Isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, malayo sa gulo ng syudad. Isang perpektong lugar para palakihing mag-isa ang kanyang mga anak, para itago sila mula sa anino ng isang masakit na nakaraan. Ngunit habang tinatahak niya ang maikling daan patungo sa dalampasigan, ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang puso. Paano kung may nangyaring masama sa kanila? Paano kung ang panganib na matagal na niyang iniiwasan ay sa wakas ay natagpuan na sila? Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang dalawang maliliit na figura. Si Leo at Leo. Nakatayo sila malapit sa isang kumpol ng malalaking bato, nakayuko sa isang bagay na hindi niya maaninag. Leo! Leo, sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at ginhawa na makitang buo ang mga ito. Lumingon ang dalawa, ang mga mukha nila ay balisa. Mama, sabay nilang sigaw. Nang makarating si Ara sa kanila, napahawak siya sa kanyang bibig. Nakahandusay sa buhangin ang isang lalaki. Nakasubsob ang mukha nito, ang likod ng kanyang mamahaling polo shirt ay may bahid ng dugo at punit. Hindi ito gumagalaw. Ang unang pumasok sa isip ni Ara ay tumakbo palayo, hilahin ang kanyang mga anak at kalimutan ang kanilang nakita. Ito ang tinig ng takot, ang tinig ng isang nakaraang puno ng pag-iingat. Pero isa siyang guro. Isa siyang ina. At sa harap niya ay isang taong maaaring nangangailangan ng tulong. Dahan-dahan siyang lumuhod. Leo, umatras muna kayo, mahinahon niyang sabi, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Sumunod naman ang mga bata, magkahawak kamay na nakatayo sa kanyang likuran. Maingat na iniharap ni Ara ang lalaki. Napasinghap siya. Sa kabila ng mga galos at tuyong dugo sa gilid ng kanyang noo, ang mukha ng lalaki ay hindi maikakailang gwapo. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may panga na tila hinulma ng isang bihasang iskultor. Ngunit ang pumukaw sa kanyang pansin ay ang isang nakakatakot na peklat sa gilid ng kanyang ulo, malapit sa kanyang buhok. Hinawakan niya ang liig nito para pakiramdaman ang pulso. Mahina, ngunit nandoon pa. Buhay pa siya. Naglabas siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang buhangin at dugo sa mukha ng lalaki. Ano ang nangyari sa kanya? Sino siya? At sino ang may gawa nito sa kanya? Mama, tutulungan ba natin siya? Tanong ni Leo, ang mas tahimik sa kambal. Tumingin si Ara sa kanyang mga anak, pagkatapos ay sa lalaking walang malay. Ang isip niya ay nagtatalo. Paano kung masamang tao siya? Paano kung isa siyang kriminal na tumatakas? Ang pagpapatuloy sa kanya ay maaaring maglagay sa kanilang pamilya sa panganib. Ngunit paano kung hindi? Paano kung biktima siya? Ang pag-iwan sa kanya dito ay katumbas ng paghatol sa kanya ng kamatayan. Habang nag-iisip siya, dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Malabo at walang direksyon ang mga ito. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa mga bata. Walang galit, walang panganib. Tanging pagkalito. Sino kayo? Hirap nitong tanong, ang boses ay garalgal. Inasaan ako? Tumingin si Ara sa mga mata nito. Nakita niya ang isang kawalan. Isang blankong espasyo. Hindi ito nagpapanggap. Ang taong ito wala siyang maalala. Mama, mukha siyang anghel na nahulog mula sa langit, bulong ni Leo.
Ang mga salitang iyon ng kanyang anak ang nagpabago sa lahat. Isang anghel. Bumuntong hininga si Ara. Ang kanyang puso ng isang ina at guro ay nanaig. Tulungan niyo akong itayo siya. Dadalhin natin siya sa bahay. Sa tulong ng kanyang mga anak, maingat nilang inakay ang lalaki patungo sa kanilang bahay. Bawat hakbang ay mabigat, hindi lang dahil sa bigat ng lalaki, kundi dahil sa bigat ng desisyon na kanyang ginawa. Sa loob ng bahay, inihiga nila ito sa maliit na sofa. Kumuha si Ara ng first aid kit at sinimulang linisin ang mga sugat nito. Tahimik lang ang lalaki, pinagmamasdan ang bawat kilos niya na maihalong pagkalito at pasasalamat. Si Leo at Leo naman ay umupo sa sahig, nakatingin sa kanya na may pagkamangha. Dahil mukha kang anghel, sabi ni Leo sa lalaki, tatawagin ka naming Angelo. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, isang matamis ngunit malungkot na ngiti. Angelo, ulit niya, na tila sinusubukan ang lasa ng pangalan sa kanyang dila. Gusto ko yan. Gabi na. Tulog na ang kambal sa kanilang kwarto. Ang bahay ay nababalot ng katahimikan na dati nagbibigay ng kapanatagan kay Ara, ngunit ngayon ay puno ng tensyon. Nakatayo si Ara sa bintana ng sala, nakatanaw sa madilim na kalsada. Si Angelo ay mahimbing na natutulog sa sofa. Pagkatapos niyang gamutin ang mga sugat nito at bigyan ng makakain, agad itong nakatulog dahil sa pagod. Hindi niya ito magawang gisingin para tanungin. At kahit gisingin niya, ano ang itatanong niya sa isang taong kahit sarili niyang pangalan ay hindi maalala? Hindi siya mapakali. Libo-libong tanong ang umiikot sa kanyang isipan. Tama ba ang ginawa niya? Paano kung may naghahanap sa lalaking ito? Paano kung ang mga taong may gawa nito sa kanya ay bumalik? Napayakap siya sa sarili. 7 taon. 7 taon ang maingat na pagtatago at pag-iwas sa gulo. Ngayon, sa isang iglap, tila pinapasok niya mismo ang gulo sa loob ng kanyang tahanan. Habang nakatitig siya sa dilim, isang kislap ng ilaw ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang itim na kotse, walang plaka, ang huminto sa dulo ng kanilang maliit na kalye. Hindi pamilyar ang sasakyan. Walang sinuman sa kanilang lugar ang may-ari ng ganoong klaseng kotse. Nanatili itong nakahinto doon, ang makina ay nakaandar, ngunit ang mga ilaw ay biglang pinatay. Tila nagmamasid. Pinigilan ni Ara ang kanyang paghinga. Ang puso niya, na bahagya ng kumalma, ay muling nagsimulang tumibok ng mabilis. Naramdaman niya ang pag-akyat ng malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Sino sila? Nagkataon lang ba? O may kinalaman ba ito sa lalaking natutulog ngayon sa kanyang sala? Pagkatapos ng ilang minuto na tila isang kawalang hanggan, biglang bumukas ang mga ilaw ng kotse at mabilis itong humarurot paalis, nawawala sa kadiliman ng gabi. Naiwan si Ara na nakatayo sa tabi ng bintana, nanginginig. Ang kapayapaan ng Villa Esperanza ay biglang naglaho. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang pagdating ng anghel sa dalampasigan ay simula pa lamang ng isang bagyo na paparating sa kanilang buhay. Ang unang nagising sa kanya ay ang kirot. Isang mapurol na sakit sa kanyang ulo, tila isang paalala na may isang bagay na lubhang mali. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag mula sa bintana ay malumanay, hindi nakakasilaw. Ang unang nakita niya ay isang kisam na gawa sa kahoy, pamilyar sa mga bahay sa probinsya. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at ng nilulutong sinangag. Saan siya naroroon? Sinubukan niyang bumangon, ngunit napahawak siya sa kanyang ulo nang kumirot ito ng mas matindi. Doon niya napansin ang isang figura na natutulog sa isang silya sa paanan ng sofa. Ang babae. Ang babaeng may malulungkot na mga mata na tumulong sa kanya sa dalampasigan. Nakayuko ang ulo nito, ang ilang hibla ng buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Mukhang pagod na pagod ito, na tila magdamag siyang binantayan. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang init. Isang pakiramdam ng kaligtasan na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Sino man siya, sino man ang babaeng ito, nailigtas siya nito. Maingat siyang umupo, tinitiis ang sakit. Ang bawat galaw ay mabagal, na tila muli niyang pinag-aaralan ang sarili niyang katawan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Isabella. Paulit-ulit na tumatakbo ang pangalang iyon sa isip ni Ara, na parang sirang plaka. 2 araw na ang lumipas mula nang isigaw ni Angelo ang pangalang iyon mula sa isang masamang panaginip.
2 araw na rin siyang hindi mapakali. Sa umaga, sinusubukan niyang maging normal. Naghahanda siya ng almusal, nag-aasikaso sa kambal, at nakikipag-usap kay Angelo na parang walang nangyari. Pinagmamasdan niya kung paano unti-unting bumabalik ang lakas nito, kung paano ito tumawa sa mga biro ni Leo at Leo, at kung paano ito tumutulong sa mga gawaing bahay na may ngiti sa labi. Ang presensya ni Angelo sa bahay ay nagdulot ng isang kakaibang sigla. Isang bagay na hindi niya namalayang hinahanap-hanap pala niya. Subalit sa likod ng bawat ngiti at bawat tawa, naroon ang pangalang iyon, isang anino na nagpapaalala sa kanya na ang lalaking ito ay may nakaraan. Isang nakaraan na maaaring magdala ng panganib sa kanilang pintuan. Isang gabi, habang naghugas siya ng pinggan at si Angelo naman ay nagbabasa ng libro, kasama ang mga bata sa sala, hindi na niya natiis. Angelo, tawag niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Lumingon ito, ang mga matay nagtatanong. Bakit, Ara? Yung pangalang. Isabella, simula niya, at agad niyang nakita ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. May naaalala ka na ba tungkol sa kanya? Umiling si Angelo, ngunit ang mga mata nito ay napuno ng pagkalito. Wala. Pangalan lang. Pero kapag naririnig ko, may nararamdaman akong lamig. Hindi ko maipaliwanag. Tumango si Ara, ngunit hindi siya nakumbinsi. Mayroon pa. Mayroon pang tinatago ang mga pira-pirasong alaala nito. At habang hindi niya alam kung ano iyon, hindi siya matatahimik. Sa parehong sandali, sa isang marangyang restaurant sa puso ng Manila, isang lalaking nagngangalang Mateo Sandoval ang nagtaas ng kanyang kopita ng mamahaling alak. Tuos, sabi niya, nakangiti sa babaeng kaharap niya. Si Isabella Romano. Maganda, sopistikada, at may mga matang kasing lamig ng yelo. Tuos, sagot ni Isabella, itinaas din ang kanyang kopita. At sa De Villa Corporation. O dapat ko bang sabihin? Sandoval Corporation. Ngumisi si Mateo. Malapit na. Kaunting pasensya pa. Pasensya, tanong ni Isabella, ang kanyang boses ay may bahid ng iritasyon. Mateo, 1 taon na. 1 taon na mula nang maaksidente si Marco. Kailan pa tayo titigil sa pag-arte na nagluluksa tayo? Kapag sigurado na tayong walang anumang hibla na mag-ugnay sa atin sa nangyari, sagot ni Mateo, ang kanyang ngiti ay nawala at napalitan ng isang seryosong tingin. At may isang hibla na kailangan kong putulin. Ibinaba ni Isabella ang kanyang kopita. Ano ang ibig mong sabihin? May tumawag sa akin kanina. Isa sa mga tauhan ko sa Laguna. May nakita raw silang lalaki sa isang maliit na bayan doon. Kamukhang-kamukha ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Isabella. Impossible. Patay na siya. Nakita natin ang pagkahulog ng kotse. Ang kotse. Pero ang katawan? Hindi natin nakita, hindi ba? Ang sabi nila, tinangay ng agos, sabi ni Mateo, ang kanyang mga daliri ay naglaro sa gilid ng kanyang baso. Hindi ako naniniwala sa mga nagkataon lang, Isabella. Lalo na kung milyon-milyong piso ang nakataya. Anong plano mo? Tanong ni Isabella, ang boses ay naging isang pabulong. I will send someone. Hindi para magtanong. Kundi para siguraduhin ang anumang natitirang multo ng nakaraan ay mananatiling nakalibing. For good. Kinabukasan, sinabi ni Ara sa kambal na may kailangan siyang bilhin sa bayan. Isang palusot. Ang totoo, mayroon siyang misyon. Nagpunta siya sa nag-iisang internet cave sa Villa Esperanza. Ang lugar ay maliit at medyo madilim, puno ng mga kabataang naglalaro ng online games. Nahihiyaman, umupo siya sa isang bakanteng computer sa sulok. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya sa search bar ng Google. Missing Person Manila. Libo-libong resulta. Walang tumutugma sa mukha ni Angelo. Car accident victim amnesia. Masyadong malawak. Mga kwento mula sa buong mundo. Napasabunot siya sa kanyang buhok dahil sa frustrasyon. Ano ba ang hinahanap niya? Huminto siya at napaisip. Isabella. Iyon ang susi. Sinubukan niya ulit. Isabella Missing Person Manila. Wala pa rin. Pagkatapos, sinubukan niya ang isang huling kombinasyon.
Ang pangalan at ang hinala niya sa estado ng buhay ng mga taong nagmamay-ari ng mga mamahaling polo shirt. Isabela C. Manila. Nag-load ang pahina. At doon, sa isa sa mga resulta, isang article mula sa isang business magazine ang lumabas. Isabella Romano takes a step back after Fianc's tragic accident. Fianc. Kasintahan. Kinilabutan si Ara. Binuksan niya ang article. At doon, sa gitna ng text, may isang larawan. Isang larawan ni Isabella Romano na nakangiti sa kamera, nakakapit sa braso ng isang lalaking nakangiti rin. Isang lalaking may matangos na ilong, makapal na kilay at panga na tila hinulma. Napatakip si Ara sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Ang lalaki sa larawan ay si Angelo. Sa ibaba ng larawan, may caption, Isabella Romano with her fiancé, Marco de Villa, CEO of De Villa Corp, taken weeks before his untimely death. Marco de Villa. Hindi lang siya isang estranghero na may amnesia. Siya si Marco de Villa. Isang CEO. Isang milyonaryo. At ayon sa buong mundo, patay na siya. Napatitig si Ara sa screen, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang lalaking natutulog sa kanyang sofa, ang lalaking pinapakain niya, ang lalaking nagpatawa sa kanyang mga anak, ay isang multo. Isang multo na may pangalan, may nakaraan, at may mga kaaway na naniniwalang patay na siya. At ang katotohanan ito, alam niya, ay mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Marco de Villa Angelo. May nagbago. Nararamdaman iyon ni Angelo, o Marco, gaya ng tawag sa kanya ng mundo na hindi niya matandaan. Nararamdaman niya ito sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Ara. Ang dating awa at pag-aalala sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Takot. Hindi takot sa kanya, kundi takot para sa kanya. At para sa kanila. Mula nang bumalik ito mula sa bayan kahapon, naging malayo ito. Ang mga ngiti nito ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Madalas niya itong nahuhuling nakatitig sa kanya, na para bang isa siyang palaisipan na hindi nito malutas, o isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Sinubukan niyang kausapin ito kaninang umaga. Ara, may problema ba? Tanong niya habang nag-aagahan sila. Napahinto ito sa pagsubo ng pagkain. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa kambal na masayang nagkukulitan at pilit nang umiti. Wala. Napagod lang siguro ako kahapon. Isang kasinungalingan. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ngunit sino siya para pilitin itong magsalita? Isa lamang siyang estranghero na kinukupkop nito. Isang pabigat. Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng kirot sa kanyang dibdib, mas masakit pa kaysa sa peklat sa kanyang ulo. Buong araw, ang tensyon sa loob ng maliit na bahay ay halos nahihipo. Sinubukan niyang maging kapakipakinabang, naglinis ng bakuran, nagkumpuni ng sirang bakod. Ngunit sa bawat kilos niya, nararamdaman niya ang mga mata ni Ara na nakasunod sa kanya mula sa bintana. Hapon na. Ang kambal ay naglalaro sa bakuran, naghahabulan sa ilalim ng araw. Pinagmamasdan sila ni Angelo mula sa loob ng bahay, nakaupo sa sofa, habang sinusubukang basahin muli ang librong pambata na ibinigay sa kanya ni Ara. Ngunit ang mga salita ay lumalangway sa kanyang paningin. Ang isip niya ay nasa babaeng nasa kusina, tahimik na naghihiwa ng mga gulay na may kunot sa noo. Biglang, isang matalim na kirot ang tumusok sa kanyang sentido. Napahawak siya sa kanyang ulo, napapikit ng mariin. Ito na naman. Ang mga bigla ang sakit ng ulo na dumarating na walang babala. Kasabay ng kirot ay isang pamilyar na pakiramdam. Isang malamig na pakiramdam na gumagapang sa kanyang batok. Panganib. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Isang lalaking nakauniporme ng kumpanya ng kuryente ang nakatayo sa labas ng kanilang tarangkahan. May dala itong toolbox. Normal lang sana. Ngunit walang anunsyo na may mag-aayos ng kuryente ngayon. At ang paraan ng pagtingin ng lalaki, hindi sa poste ng kuryente, kundi sa dalawang batang naglalaro, ay nagpadala ng alarma sa buong sistema niya. Sino po sila? Narinig niyang tanong ni Leo sa lalaki. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Titingnan ko lang ang metro nyo, mga bata. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Angelo ay sumigaw.
Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit alam niyang mali ito. Lubhang mali. Nakita niyang binuksan ng lalaki ang tarangkahan at pumasok sa kanilang bakuran. Dahan-dahan itong lumalakad, papalapit sa kambal, habang ang isang kamay ay dahan-dahang ipinapasok sa loob ng kanyang toolbox. Hindi na nag-isip si Angelo. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. Sa isang iglap, napatayo siya at sumugod palabas ng pinto. Ang mga paa niya ay halos hindi dumadampi sa sahig. Layo, sigaw niya, ang boses ay nanggaling sa isang lugar na puno ng galit na hindi niya alam na mayroon siya. Nagulat ang lalaking nakauniporme. Nagulat din sina Leo at Leo. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, sinunggaban na ni Angelo ang braso ng lalaki, ang braso na may hawak na isang bagay na makintab at metal mula sa toolbox. Isang baril na may silencer. Ang instinct ay ganap na pumalit. Ang mga galaw ay bumalik sa kanya na parang isang panaginip. Umikot siya, ginamit ang bigat ng lalaki laban dito, at ipinilipit ang braso nito hanggang sa bumagsak ang baril sa damuhan. Sino ka? Anong kailangan mo sa mga bata? Sigaw ni Angelo, ang boses niya ay malalim at puno ng bagsi. Sinubukan ng lalaki na lumaban. Mas malaki ito sa kanya, ngunit mayroong isang bagay sa loob ni Angelo na mas malakas. Isang apoy. Isang galit na naipon mula sa isang nakaraang kinalimutan. Sinuntok siya ng lalaki sa panga. Napaurong si Angelo, ngunit imbis na matumba, mas lalo lang siyang nagalit. Sumugod siya ulit, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kamao at siko ay tumatama ng mailayunin at kasanayan na hindi niya alam na taglay niya. Habang nagpapambuno sila sa damuhan, nakita ni Ara ang lahat mula sa bintana ng kusina. Nabitawan niya ang kutsilyong hawak. Ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkakatotoo. Leo! Leo! Pasok, sigaw niya, ang boses ay basag sa takot. Sa gitna ng pakikipaglaban, napatingin si Angelo sa mukha ng lalaking sumusugod sa kanya. Isang mukha ng isang bayarang mamamatay tao. Ngunit sa likod ng mukhang iyon, sa isang iglap, isa pang mukha ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang mukha na nakangiti sa Ara Dizon. Ang katahimikan pagkatapos ng kaguluhan ay mas nakakabingi. Nakatakas ang lalaki. Tumalon ito sa bakod at nawala sa kasukalan bago pa man may makatawag ng pulis. Ang naiwan na lamang ay ang baril na nakahandusa sa damuhan, isang malamig na piraso ng metal na patunay sa bangungot na katatapos lang mangyari. Nakatayo si Ara sa may pintuan, nanginginig. Si Leo at Leo ay umiiyak sa likod niya, nakayakap sa kanyang mga binti. At sa gitna ng bakuran, si Marco o Angelo, hindi na niya alam kung ano ang itatawag dito, ay dahan-dahang bumabangon, hawak ang kanyang ulo, ang mukha ay puno ng sakit at matinding pagkalito. Matteo T. Bulong nito hindi sa kanya, kundi sa hangin. Matteo T. Dinala niya si Marco at ang mga bata sa loob. Pinaupo niya ang kambal sa sala at binigyan ng baso ng tubig. Pagkatapos ay hinarap niya si Marco na nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Marco, sabi niya, at sa unang pagkakataon, ginamit niya ang pangalang iyon. Napalingon ito sa kanya. Ang pagkalito sa mga mata nito ay napalitan ng isang tanong. Paano mo nalaman? Hindi na ito ang oras para magtago. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone at nanginginig na mga kamay na ipinakita rito ang article na kanyang nakita. Ipinakita niya ang larawan nito kasama si Isabella. Ang pangalan. Ang titulo. Ang kasinungalingan na patay na ito. Matagal na tinitigan ni Marco ang screen. Hindi ko siya maalala, sabi niya, tinutukoy si Isabella. Pero Shadri. Itinuro nito ang larawan ni Mateo Sandoval na nasa isang maliit na insert photo sa article. Siya ang ngiti niya, siya ang nagtulak sa akin. Isang imahe ang sumilay sa isipan ni Marco, ang ngiti ni Mateo, ang tunog ng nababasag na salamin, ang pakiramdam ng pagkahulog. Kaibigan ko siya, bulong ni Marco, ang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwalang sakit. Pinagkatiwalaan ko siya. Umupo si Ara sa tabi niya. Ang buong kwento ay hindi pa buo, ngunit ang mga piraso ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Isang kwento ng pagkakaibigan at pagtataksil. Isang kwento ng kasakiman at tangkang pagpatay. Kailangan nating tumawag ng pulis, sabi ni Ara, ang boses niya ay may bagong determinasyon.
Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang lokal na istasyon ng pulisya sa Villa Esperanza. Ikinuwento niya ang nangyari, ang lalaking nagpanggap na tagakumpanya ng kuryente, ang baril, ang pag-atake. Ma'am, sabi ng pulis sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sigurado po ba kayo sa nakita niyo? Isang baril na may silencer. Dito sa Villa Esperanza. Nasa akin ang baril. Pakiusap, magpadala kayo ng unit dito, pakiusap ni Ara. Sige po, ma'am. Magpapadala kami ng patrol car para i-verify ang report nyo, sabi ng pulis sa paraang tila hindi ito naniniwala. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman ni Ara ang isang malamig na kirot ng kawalan ng pag-asa. Hindi sila sineseryoso. Para sa kanila, isa lamang siyang praning na guro sa isang tahimik na bayan. Sa isang opisina sa Manila na may tanawin ng buong syudad, galit na ibinagsak ni Mateo Sandoval ang kanyang telepono. Tanga, sigaw niya. Isang simpleng trabaho, pumalpak pa. Si Isabela, na nakaupo sa isang mamahaling leather chair, ay nagtaas ng kilay. So, totoo nga. Buhay siya. Hindi lang siya buhay, Isabela. Lumalaban siya, sabi ni Mateo, naglalakad pabalik-balik sa kanyang opisina. At ngayon, tumawag na sila sa mga pulis. Ang gunggong na pinadala ko, iniwan pa ang baril. This is bad, Mateo, sabi ni Isabela, ang boses ay nagsimulang manginig. Kung maaalala niya ang lahat di. Huminto si Mateo at tumingin sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik. Hindi. Hindi natin siya bibigyan ng pagkakataong maalala ang lahat. Kung hindi natin siya kayang patahimikin gamit ang dahas, gagamitin natin ang isang bagay na mas makapangyarihan. Tumingin siya kay Isabela. Gagamitin natin ang batas. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isang kontak, isang mataas na opisyal ng pulisya na may malaking utang na loob sa kanya. General, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay biglang nagbago, naging puno ng desperasyon at pag-aalala. May balita ako tungkol kay Marco. Si Marco de Villa, ang fiancé ni Isabela. Buhay siya. Pero hindi siya ang Marco na kilala natin. May isang babae, isang guro sa probinsya, kinidnap niya si Marco. Pinaniniwala niya itong may amnesia. General. The woman's name is Ara Dizon. Mukhang pera. We believe she's holding him against his will. Sinusubukan niyang makuha ang pera ng pamilya de Villa. Si Isabela, hindi na niya alam ang gagawin. She's devastated. Kailangan namin ang tulong niyo. Sa kabilang panig ng silid, si Isabela ay nagsimulang umiyak. Mga luhang perpektong umarte para sa papel na kanyang gagampanan. Ang nagdadalamhating kasintahan na gagawin ang lahat para mabawi ang minamahal. Pagkalipas ng isang oras, wala pa ring patrol car na dumarating. Ang araw ay nagsimula ng lumubog. Ang pag-asa ni Ara ay unti-unti na ring naglalaho. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga matay puno ng sakit. Ara, kailangan kong umalis. Napatingin si Ara sa kanya. Ano? Ako ang dahilan nito, sabi niya, ang boses ay basag. Dinadamay ko kayo. Habang narito ako, nasa panganib kayo ni Leo at Leo. Aalis ako. Babalik ako sa Manila. Haharapin ko si Mateo. Mag-isa. Sa kalagayan mo. Marco, papatayin ka niya bago ka pa man makarating sa opisina niya. Mas mabuti na iyon kaysa manatili dito at hintayin sila ang dumating sa inyo. Tumaas ang boses niya, puno ng desperasyon. Tumayo si Ara at hinarap siya. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Hindi. Ara, pakiusap. Sinabi kong hindi, mariin niyang sabi, ang mga mata ay nakipagtitigan sa kanya. Nakita niya ang lalaking ipinagtanggol ang kanyang mga anak. Nakita niya ang lalaking nagbigay ng ngiti sa kanilang tahanan. Hindi na siya si Angelo, ang estranghero. Siya si Marco. At hindi niya ito hahayaang umalis. Dito ka lang, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig ngunit buo. Haharapin natin to ng magkasama. Isang saglit ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang pag-unawa. Isang pangako. Ngunit ang pangakong iyon ay biglang winasak ng tunog ng mga sirena. Hindi lang isang patrol car. Marami. Ang mga asul at pulang ilaw ay umikot-ikot, pinipinta ang loob ng kanilang bahay ng kulay ng panganib.
Huminto ang mga sasakyan sa harap ng kanilang tarangkahan. Mabilis na bumaba ang mga pulis, naka-full gear, armado ng mga high-powered na baril. Napatayo si Ara at Marco, ang mga puso nila inagyelo. Ito na. Dumating na sila. Bumukas ang pinto ng isa sa mga kotse. At mula roon, lumabas ang isang babae. Maganda, nakasuot ng mamahaling bestida, ang mukha ay perpektong nagpapahayag ng pag-aalala at sakit. Si Isabella Romano. Naglakad ito papalapit sa kanilang bahay, kasama ang isang mataas na opisyal ng pulisya. Huminto sila sa tapat ng kanilang bukas na pinto. Ang mga mata ni Isabella ay dumaan kay Marco, pagkatapos ay tumuon kay Ara, na puno ng pagkamuhi na binalot ng kunwaring awa. Itinuro niya si Ara. Ayan siya, sigaw ni Isabella, ang boses ay basag sa mga peking luha, sapat na malakas para marinig ng lahat ng pulis. Siya ang nagkidnap sa fiancé ko. Marco de Villa. Ang malamig na bakal ng posa sa kanyang mga pulso ay isang insulto. Dinala sila sa istasyon ng pulisya na parang mga kriminal. Si Ara ay ipinasok sa isang hiwalay na silid. Bago sila paghiwalayin, nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit mayroon ding determinasyon. Isang determinasyon na nagbigay sa kanya ng lakas. Ngayon, nakaupo siya sa isang interrogation room. Ang amoy ng lumang papel at murang kape ay nangingibabaw. Sa harap niya ay ang general na kasama ni Isabella kanina. Ang mukha nito ay seryoso, walang emosyon. De Villa, simula ng general, naiintindihan ko na dumaan ka sa isang matinding trauma. Pero kailangan mong makipagtulungan sa amin. Ang babaeng iyon, si Ara Dizon, ay may history ng financial problems. Malinaw na sinasamantala niya ang iyong kondisyon. Hindi totoo yan, mariing sagot ni Marco, ang boses niya ay kalmado ngunit may diin. Ang pangalan ni Mateo at ang pakiramdam ng pagtataksil ay malinaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng iba pa ay malabo pa rin. Iniligtas niya ako. Iniligtas ka niya o itinago ka niya, tanong ng general. Si Itves Romano, ang iyong fiancé, ay walang tigil sa paghahanap sa iyo sa loob ng 1 taon. At ang babaeng ito, hindi man lang nag-report na natagpuan ka niya. Naggitngit ang mga ngipin ni Marco. Hindi niya alam kung sino ako. Ako hindi ko alam kung sino ako. Bumuntong hininga ang general na para bang nakikipag-usap sa isang bata. Marco, si Mateo Sandoval, ang best friend mo, ay nag-aalala sa'yo. Gusto ka nilang tulungan. Sabi niya, bago ka maaksidente, nagpapakita ka na raw ng senyales ng matinding stress at paranoia. Tama ba? Paranoia. Iyon ang salitang ginagamit nila para baliktarin ang lahat. Hindi ako baliw, sabi ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nagkuyom sa ibabaw ng mesa. At hindi ko nakaibigan si Mateo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Kasunod niya si Isabella, ang mga mata ay namumugto pa rin sa peking luha. At sa likod nila, pinapasok ng isang pulis si Ara. Ang silid ay biglang naging masikip. Ang hangin ay naging mabigat. Marco, mahal ko, sabi ni Isabella, lumalakad papalapit sa kanya. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Anong ginawa ng babaeng iyan sa'yo? Tumingin si Marco kay Ara. Nakita niya ang galit at sakit sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabella. At sa unang pagkakataon, habang tinititigan niya ang mukha ng babaeng sinasabi nilang pakakasalan niya, wala siyang naramdamang kahit ano. Walang init. Walang pagmamahal. Tanging lamig. Huwag mo siyang hawakan, sabi ni Marco nang akmang hahawakan ni Isabella ang kanyang kamay. Natigilan si Isabella. Marco. Ara, tawag ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. Ayos ka lang ba? Tumango si Ara, isang maliit na tango na nagsasabing lumalaban pa siya. This is pointless, sabi ni Mateo, umakto na parang siya ang may kontrol. Marco, litong-lito ka. Na-brainwash ka ng babaeng iyan. Hindi mo na kami naaalala? Ang mga pinagsamahan natin? Naaalala ko ang ilang bagay, sagot ni Marco, ang boses ay matalim. Naaalala ko ang mukha mo bago ako mahulog. Namutla si Mateo. Marco, nababaliw ka na. Pinagsasabi mo. Huwag mo akong tawaging baliw, sigaw ni Marco, napatayo. Ang tunog ng kadena ng posas ay umalinggaw sa silid.
Sinungaling kayong lahat. Marco, kumalma ka, sabi ni Isabela, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Isipin mo na lang ang mga masasayang alaala natin. Di ba? Yung mga dinner dates natin sa La Bella Rosa. Yung mga plano natin para sa kasal. La Bella Rosa. Isang mamahaling Italian restaurant. At sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang bagay ang pumitik sa isip ni Marco. Isang maling nota sa isang pamilyar na kanta. Isang maling piraso sa isang puzzle. Hindi. Hindi La Bella Rosa. Ang alaala ay sumabog sa kanyang isipan na parang kidlat. Hindi ito isang pira-pirasong imahe. Ito ay isang agos. Isang baha ng mga kulay, tunog at damdamin. Nakatayo siya sa isang dalampasigan sa Laguna, 7 taon na ang nakalipas. Ang buhangin ay pino, ang araw ay palubog. May kasama siyang babae. Hindi si Isabela. Isang babaeng may pinakamalungkot ngunit pinakamagandang mga mata na nakita niya. Isang guro na nakilala niya sa isang business trip. Ang pangalan niya ay Ara. Babalik ako, sabi niya kay Ara. Pangako yan. Ang tawa ni Ara. Ang init ng kamay nito sa kamay niya. Ang isang maikling ngunit matinding pag-ibig na itinago nila sa mundo. Ang pagbalik niya sa Manila. Ang pag-amin niya kay Mateo na may iba siyang mahal na ititigil na niya ang engagement nila ni Isabela. Ang galit sa mga mata ni Mateo. Ang malamig na kalkulasyon sa mga mata ni Isabela. Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang makikinabang sa De Villa Corp, sabi ni Isabela sa kanya. Ang pagsakay niya sa kotse. Si Mateo ang nagmamaneho. Mag-usap tayo, sabi ni Mateo. Ang pagpunta nila sa isang bangin sa Tagaytay. Ang ngiti ni Mateo. Ang tunog ng preno na sinadyang sirain. Ang pagtalo ni Mateo palabas ng kotse segundo bago ito tuluyang mahulog sa bangin. Hindi Bulong ni Marco. Anong hindi? Tanong ni Mateo, kinakabahan. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nawala. Ang kahinaan ay naglaho. Ang natira ay isang apoy ng dalisay na galit at isang kalinawan na nakakatakot. Ang lahat ng alaala ay bumalik na. Ang bawat detalye. Bawat kasinungalingan. Bawat pagtataksil. Tumingin siya kay Isabela. Hindi La Bella Rosa. Ang paborito kong lugar ay isang maliit na karinderya sa tabing dagat sa Villa Esperanza. Dahil doon ko unang nakilala ang babaeng tunay kong minahal. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Ara. Nakita niya ang pagkabigla at pag-unawa sa mukha nito. Ara, sabi ni Marco, ang boses niya ibasag ngunit puno ng isang damdamin na 7 taon niyang itinago at kinalimutan. Patawarin mo ako. Hindi ako nakabalik. Pagkatapos ay tumingin siya sa kambal, na ngayon ay nakasilip mula sa pintuan, niyayakap ng isang babaeng pulis. Ang mga mukha nila. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang ilong. Ang mga anak ko, bulong niya, isang katotohanan na tumama sa kanya na parang isang malaking alon. Siya ang ama. Siya ang amang nawawala. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na naging berdugo niya. At ikaw, sabi niya, ang boses ay puno ng yelo. Naaalala ko na ang lahat. Ang pagtulak mo sa akin. Ang pagnanakaw mo sa kumpanya ko. Ang pag-iwan mo sa akin para mamatay. Walang maniniwala sa iyo, sigaw ni Mateo, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Isa kang taong may amnesia na nagkaroon ng mental breakdown. Salita mo laban sa amin. Sigurado ka ba? Tanong ni Marco, isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay na may posas. Hinawakan niya ang kanyang relo, isang mamahaling relo na nanatili sa kanyang pulso, kahit pagkatapos ng aksidente. Mukha itong simple, ngunit ito ay isang regalo mula sa kanyang tunay na ama, isang custom-made na device. Sa ilalim ng relo, pinindot niya ang isang maliit, halos hindi nakikitang buttons. Isang maliit na compartment ang bumukas. Mula roon, kinuha niya ang isang bagay na napakaliit. Isang micro-SD card. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Bago ako umalis ng Manila para makipagkita sa iyo noon, Mateo, nag-iwan ako ng recording device sa opisina mo, mahinahon na sabi ni Marco.
Nire-record nito ang lahat ng pinag-usapan niyo ni Isabela pagkatapos niyong malaman na buhay ako. Ang plano niyong patahimikin ako. Ang pag-amin niyo sa lahat. Ibinigay niya ito sa general na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa, ang mukha ay hindi maipinta. Ang buong katotohanan, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin kina Mateo at Isabela, na ngayon ay kasing putla ng papel. Nandito lahat. Ara Dizon. Ang pagbagsak ay mabilis at malakas. Sa loob lamang ng 24 na oras, ang buong katotohanan ay sumabog sa lahat ng news channels. Ang kwento ni Marco de Villa, ang sihi, na pinaniniwala ang patay, na natagpo ang buhay na may amnesia, at ang pagtataksil ng kanyang sariling kasintahan at matalik na kaibigan, ay naging laman ng bawat usapan. Mula sa maliit na dihi sa kanyang sala, pinanood ni Ara ang mga mukha ni na Mateo Sandoval at Isabela Romano na ipinapakita sa screen, hindi na may ngiti ng tagumpay, kundi sa likod ng mga rehas na bakal. Ang ebidensya sa micro-F card ay hindi matitinag. Ang mga kaso ng frustrated murder, falsification of documents, at malawakang estafa ay isinampa laban sa kanila. Ang imperyo na kanilang itinayo sa kasinungalingan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Nakaramdam si Ara ng isang malaking ginhawa. Isang bigat na tila matagal na niyang pasan-pasan ay biglang nawala. Tapos na. Ligtas na sila. Pagkatapos ng mahabang proseso sa istasyon ng pulisya, sa tulong ng mga abogado ng pamilya de Villa, pinauwi na rin si Ara. Si Marco naman ay kinailangang manatili sa Manila para sa mga karagdagang testimonya. Pag-uwi ni Ara sa kanilang bahay sa Villa Esperanza, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Ang bahay na ito, na naging saksi sa lahat, ay tila humihinga ng maluwag kasama niya. Niyakap niya sina Leo at Leo ng mahigpit. Napakaraming tanong sa isipan ng mga bata, mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin ng buo. Ang alam lang nila, ang kanilang itito Angelo ay isang bayani. Kinabukasan, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito si Marco. Hindi na siya ang Angelo na nakasuot ng mga damit na ipinahiram niya. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt na may tatak at slacks na halatang mamahalin. Ang buhok niya ay maayos na ang gupit. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tiyak na otoridad. Ito na si Marco de Villa, ang si. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ara na sa likod ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang lalaking inalagaan niya. Ang lalaking nakipaglaro sa kanyang mga anak. Ang lalaking ipinagtanggol sila. Tumayo si Ara sa may pintuan, hindi alam ang sasabihin. Si Marco naman ay tumayo sa tapat ng tarangkahan, tila nag-aalinlangan kung paano papasok sa isang lugar na naging tahanan niya sa loob ng ilang linggo. Sina Leo at Leo ang bumasag sa katahimikan. Tito Angelo, sigaw nila at tumakbo papalabas para salubungin siya. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Nawala ang sisi. Ang natira ay ang lalaking mahal ng kanyang mga anak. Lumuhod siya para yakapin ang kambal. Kamusta na ang mga paborito kong sundalo? Tanong niya. Nang pumasok sila sa loob, umupo si Marco sa sofa. Ang parehong soft kung saan siya unang natulog ng walang malay. Ngayon, nakaupo siya roon bilang ama ng tahanan na ito. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay sa kambal. Huminga siya ng malalim. Leo, may kailangan akong sabihin sa inyo. Isang bagay na napakahalaga. Umupo si Ara sa tabi ng mga anak, hinawakan ang kanilang mga kamay bilang suporta. Hindi ko lang kayo kaibigan, simula ni Marco, ang boses niya ay malumanay. Matagal na panahon na bago pa kayo isilang nakilala ko na ang mama niyo. At mahal na mahal ko siya. Tumingin ang kambal kay Ara, pagkatapos ay kay Marco, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Pero kinailangan kong umalis, pagpapatuloy ni Marco, ang sakit na nakaraan ay baka sa kanyang boses. At nagkaroon ng isang malaking aksidente. Dahil doon, nakalimutan ko ang lahat. Nakalimutan ko ang mama niyo. At nakalimutan ko kayo. Ikaw po ba ang papa namin na nasa langit? Tanong ni Leo, inuulit ang kwentong sinabi sa kanila ni Ara noon para protektahan sila. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Marco. Umiling siya. Hindi ako nasa langit, anak. Naligaw lang ako. Pero ngayon nakauwi na ako. Tumingin siya sa mga mata ng bawat isa sa kanila.
Ako ang papa ninyo. Silio, ang mas tahimik sa dalawa, ang unang kumilos. Binitawan niya ang kamay ni Ara, lumapit kay Marco at niyakap ito ng mahigpit. Sumunod si Leo. At sa sahig ng maliit na sala na iyon, sa unang pagkakataon, ang mag-aama ay nagyakap ng buo. Napaiyak si Ara, mga luha ng saya at pasasalamat. Ang pamilyang pinangarap niya ay sa wakas ay nabubuo na. Kinagabihan, habang natutulog na ang mga bata, niyaya ni Marco si Ara na maglakad sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat. Naglakad sila ng walang imik, ang tunog lamang ng mga alon ang kanilang kasama. Ara, sabi ni Marco, huminto sila sa paglalakad. Walang salita ang makapagsasabi kung gaano ako nagsisisi. Humarap si Ara sa kanya. Patawarin mo ako, pagpapatuloy niya. Patawad sa 7 taon na mag-isa kang lumaban. Patawad sa lahat ng sakit na dinulot ng pagkawala ko. Pinalaki mo ang ating mga anak na matapang, mabuti at mapagmahal. Ikaw ang pinakamatatag na tao na kilala ko. Umiling si Ara, mga luha ang muling namumuo sa kanyang mga mata. Wala kang kasalanan, Marco. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagligtas mo sa akin sa lahat ng paraan na kaya mong gawin. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ara. Nang mawala ang alaala ko, binigyan mo ako ng bagong pagkatao. Si Angelo. Pero ngayon, naaalala ko na kung sino ako. At ang tanging gusto ko ay maging ang lalaking karapat-dapat sa iyo at sa ating mga anak. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siya. Hindi ito isang singsing na may diamante. Hindi ito isang mamahaling alahas. Isa itong maliit na kabibe. Isang kabibe na pinulot ni Leo kaninang hapon at ibinigay sa kanya. Lumuhod si Marco sa buhanginan sa harap niya. Itinaas niya ang kabibe na parang ito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Ara Dizon, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko maibabalik ang mga taon na nawala. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng taon na darating. Pangako na aalagaan ko kayo, poprotektahan at mamahalin habang buhay. Will you marry me? Ang buwan ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha, sa kanyang mga matang puno ng pag-asa at pag-ibig. Tumingin si Ara sa kabibe, pagkatapos ay sa lalaking nag-aalay nito sa kanya. Ang kanyang puso, na minsan nang nabasag, ay ngayon ay buong buo at umaapaw sa kaligayahan. Tumango siya, hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Bulong niya. Marco. Papakasalan kita. Marco de Villa. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Para kay Marco, ang 1 taong iyon ay mas totoo at mas makabuluhan kaysa sa 7 taon na ninakaw sa kanya. Ngayon, nakatayo siya sa dalampasigan ng Villa Esperanza. Ang parehong dalampasigan kung saan siya natagpo ang wasak at walang alaala. Ngunit ngayon, hindi na siya wasak. Buo na siya. Sa harap niya, dahan-dahang naglalakad si Ara sa buhangin, ang kanyang simpleng puting bestida ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Hindi ito isang grandeng kasal sa isang katedral. Walang libu-libong bisita o mga magagarang dekorasyon. Ang mga naroroon lamang ay ang mga kapitbahay nila sa Villa Esperanza, ang mga taong naging saksi sa kanilang kwento, at ang 2 pinakamahalagang panauhin, sina Leo at Leo, na nakatayo sa tabi niya. Suot ang maliliit nilang barong at maihawak na 2 kabibe, kung saan nakatali ang mga singsing. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Ara. Ang ngiting iyon, na minsan ay puno ng lungkot at pag-aalinlangan, ngayon ay puno ng dalisay na kaligayahan. Para kay Marco, ang ngiting iyon ang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Nang makarating si Ara sa tabi niya, hinawakan niya ang kamay nito. Mainit. Tutu. Humarap sila sa matandang pari ng kanilang bayan. Marco, sabi ng pari, maaari mo nang sabihin ang iyong panunumpa. Huminga ng malalim si Marco, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Ara. Ara, simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. 1 taon na ang nakalipas, sa dalampasigang ito, isa akong anghel na may bali ang pakpak. Wala akong pangalan, walang nakaraan, walang kinabukasan. Ikaw, kasama ng ating mga anak, ang nagbigay sa akin ng lahat ng iyon. Tinuruan mo akong magtiwala ulit. Tinuruan mo akong magmahal ulit. At higit sa lahat, tinulungan mo akong maalala hindi lang kung sino ako, kundi kung sino ang dapat ako.
Hinawakan niya ng mas mahigpit ang mga kamay nito. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Nakita na natin kung gaano kagulo ang mundo. Pero ipinapangako ko ito, ang bawat araw ng buhay ko, simula ngayon, ay ilalaan ko para punan ang mga taon na nawala. Ipinapangako kong magiging ama sa ating mga anak at asawa na hinding-hindi ka naiiwan pa. Mahal na mahal kita, Ara. Noon, ngayon at magpakailanman. Ara Dizon. Habang pinapakinggan niya ang mga salita ni Marco, naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga pader na minsan niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho, hindi para mawasak, kundi para maging pundasyon ng isang bagong tahanan. Ngayon, siya naman. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Noong una kitang makita, takot ang una kong naramdaman. Takot sa isang estranghero, takot sa gulo na maaari mong dalhin. Dahil sa loob ng 7 taon, ang tanging alam ko lang ay protektahan ang aking mga anak, protektahan ang aking puso. Pero ipinakita mo sa akin na ang tunay na katapangan ay hindi ang pagtatago mula sa mundo, kundi ang pagbubukas ng puso sa kabila ng takot. Tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak. Sa'yo, natagpuan ko ang kapayapaan na hindi ko inaasahan. Sa'yo, natagpuan ng aking mga anak ang isang ama. At sa'yo, natagpuan ko ang tahanan. Hindi na ako natatakot. Dahil sa'yo, buo na ako. Ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at tatayo sa tabi mo sa lahat ng pagsubok. Ikaw ang aking anghel, Marco. At mahal na mahal kita. Kinuha nila ang mga singsing mula sa mga kabibe na hawak ni Leo at isinuot sa isa't isa. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng dagat na naging saksi sa kanilang pag-ibig, sila ay idineklarang mag-asawa. Ang hapon ay napuno ng tawanan at simpleng salu-salo. Pinanood ni Ara si Marco na buhatin ang kambal at pagulungin sa buhanginan. Ang mga halakhak ni Leo ay musika sa kanyang pandinig. Ang takot na minsan ay bumalot sa kanya ay isang malayong alaala na lamang. Ang natira ay kapayapaan. Nang ang araw ay malapit ng tuluyang lumubog, nilapitan ni Marco si Ara. Niyakap ito mula sa likuran habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak na naghahabulan sa tabi ng dagat. Masaya ka ba? Tanong ni Marco, ang kanyang hininga ay mainit sa liig ni Ara. Umiti si Ara at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Hindi sapat ang salitang masaya para ilarawan ang nararamdaman ko. Tumingin siya sa asawa niya. Naramdaman ni Marco na ito na ang pinakakumpletong sandali ng kanyang buhay. Isang mapagmahal na asawa, 2 magigiting na anak, isang bagong simula. Ano pa ang mahihiling niya? Marco, bulong ni Ara. Kinuha niya ang kamay ni Marco at dahan-dahang inilagay sa kanyang tiyan. Naramdaman ni Marco ang init mula sa palad ni Ara. Tumingin siya rito, nagtatanong. Mukhang magkakaroon ng mga bagong kalaro si Leo, sabi ni Ara, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napangiti si Marco. Talaga? Magiging kuya na sila? Tumango si Ara. Pagkatapos ay idinagdag niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Kambal ulit. Mga babae naman ngayon. Natigilan si Marco. 1 segundo. 2. Pagkatapos ay isang malakas na tawa ang kumawala mula sa kanya, isang tawa ng purong pagkabigla at hindi masukat na kaligayahan. Binuhat niya si Ara at inikot-ikot, ang kanilang mga tawa ay sumabay sa hangin. Nang ibaba niya ito, niyakap niya ito ng mahigpit. Pagkatapos ay tinawag nila sina Leo. Ang 2 bata ay tumakbo papalapit at niyakap sila. 4 sila na malapit ng maging 6. Nakatayo bilang isang pamilya, magkakayakap, habang pinagmamasdan ang huling piraso ng araw na lumulubog sa karagatan. Para kay Marco, ang bawat kulay sa langit, ang kahel, ang rosas, ang lila ay isang pangako. Isang pangako ng isang kinabukasan na mas maliwanag at mas maganda kaysa sa lahat ng kanyang pinangarap. Dito, sa dalampasigang ito, natapos ang isang kwento ng sakit at pagsisimula ng bago. Ang kanilang walang hanggan. Kasabay ng paghalik ng mga alon sa dalampasigan, ang hangin ay nagdala ng tunog ng mga tawa ng pamilyang sa wakas ay buo na. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Ara, isang kwentong isinulat sa mga bituin at pinagtibay ng mga alon ng tadhana.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay ay isa ring paglalakbay para sa akin. Sabay nating naramdaman ang kilig, ang sakit, ang galit, at higit sa lahat, ang hindi matatawarang pag-asa. Ang kwento ni na Marco at Ara ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na unos ng buhay, ang pag-ibig ay palaging may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Ito ay isang paalala na mayroong mga pangalawang pagkakataon, at na ang tunay na pamilya ay hindi lamang matatagpuan sa dugo, kundi sa mga pusong pinipiling manatili at lumaban ng magkakasama. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay inspirasyon at lakas para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwento. Lihim ng Puso.